Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong si Babe Singson na nag-resign na nga. No? And good until December 15 or extendable hanggang 30 ng December. Okay? Yun ang balita na kumalat. Kaya lang ho, mula nga kahapon, sarit-sari na ng mga labasan ng mga dahilan kung bakit siya nag-resign. Pero bago yun, gusto ko muna pakinggan natin to. No. Ngayon, stress daw. Ito pa. Siya na ho mismo yung nagsasabi, ha? No. My 77-year-old body cannot take it anymore. No. That's the other half of the situation. Okay. I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. So, alam niyo na, pagka nag-medical workout ka, jeta ka ng 10 hours. No? Maaga kang nagigising. Blood extraction. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. Ayan, may tumatawag na naman, taga-media din. So, please try to understand that it's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. Okay. So, nakaka-stress din sa kanila na merong mga yung heavy security, sabi niya. Yung maraming bodyguard na nakabuntot-buntot. Tapos kahit saan naman siya pumunta din, wala na siyang privacy, na nakikilala siya ng mga tao. Meron mga nagpapapicture, di ba? Kahit pa paano, kahit pa paano naman talaga, sometimes annoying na rin yung ganun eh. Hindi ka na makakilos. Tapos yung sakit pa niya. Naalala ninyo, nung si Bonoan ay nawala sa DPWH, hindi ba't kumakalat ang balita na sinasabi si Babe Singson na lang ang ipalit? Sinabi agad ni Babe Singson na ayoko. Talaga outright nag-decline siya kasi nga sa kanyang kalusugan. Kaya natuwa ako nang paunlakan niya ang Pangulo na sumali siya dito sa ICI. Kaya lang, hindi naman siya politiko eh. At saka nung kapanahunan niya kay Pinoy, wala namang ganito katinding alingasngas. 'Di ba? Sabi nga ni Isidra Lozada, hanggang 3 months lang ang kanyang appearance bago pa siya nag-ICI. Binibigyan ng masama ang kanyang pagbibitiw, bilyonaryo, marites mga bayas. Asa ka pa sa bilyonaryo. 'Di ba? So yun, sa kanya na mismo nanggaling yan ha. So I hope, and I wish that people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI, but I have to also answer to the needs of my family concerns, and my own personal life. I want to get back my privacy. Hindi na ako makagalaw ng hindi na re-recognize sa labas, ano? Kahit na i-AI po niya yung mukha ko, ganun pa rin, no? Pinsan sila ni Chavit. Just to put the record on straight, I have submitted my irrevocable resignation which takes effect December 15, but I have promised Chairman Andy Reyes that I will make myself available, hopefully not beyond December 31st, but at any point in time that there's any need for my services in terms of technical, wala naman akong may contribute sa legal, no?
'di ba? So yun na sa kanya ha. Alright, so malinaw yung kanyang sinabi rito kung bakit po siya nag-resign. Pero ito nga po kasi yung problema rito kina Erice, 'di ba? Sabi ni Erice nga kahapon ay um, patay na raw yung ano no. Pero bago yan, ito muna si Jing Paras. So ito nga nabalita na nag-resign siya, no? Ngayon, ang pinagkalat-kalat na ni Jing Paras ay hindi siya masaya sa ICI, kaya ganito, ganyan-ganyan, di ba? Kung ano yung mga pinagsasabi niya. Ngayon, binara kaagad ito ni Babe Singson. Sabi nga rito ha, he mentioned the very intense and stressful ICI work has been taking its toll on his aging body. Ay, si Reyes pala. Oh, edad niya kasi 77 years old na. Teka ha. Meron akong isang nakitang Ito. Sabi ni sabi rito ni Jing Paras. Ito. I bumped into Babe Singson. He told me he has tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. And he told me in front of a congressman, we bumped into each other at a restaurant in Rockwell. So even Babe Singson does not see the ICI as warranted. Sabihin man natin hindi nagugustuhan, granting for the sake of the argument, hindi porket hindi niya nagugustuhan yung ICI, hindi po nangangahulugan yun na hindi kinakailangan ng ICI. Sabi ko nga kanina, nung hindi pa inaaksyonan ni PBBM ang issue na ito, ang sigaw nila, lumalaganap ang korupsyon, lumalala. Aksyonan ng gobyerno. Nung hinarap ni PBBM at nadadamay ang kanilang mga katropa, iba na ngayon, hindi na kailangan ang ICI. 'Di ba? Bakit? Bakit biglang hindi na kailangan ng ICI? Kasi nga hindi ba pinatatawag ng ICI si Pulong? Oh, 'di ba? Tapos prior to that, pinuntahan pa ng ICI ang Davao. Okay, sabi, who was up? And then, eto nga naman si Paras, talaga namang ang stand nito, talagang Duterte ito. Open siya sa panawagan na mag-resign na si PBBM. Pero alam niyo, mga pinagsasabi niya, nilinaw rin agad ni Dave Singson. Ang sabi niya, wala, sinabi ko, winding up na ako. Sabi, and who's the PWH Secretary during Pinoy administration quickly clarified in a text message, wala. Sinabi ko, winding up na ako. Grabe, no? Ikli lang ng sinabi. Yan, that's Jing Paras. So, etong si Jing Paras or Jacinto Paras, according sa Rappler, siya rin yung nagsampa ng kaso laban dito kay Overall Deputy Ombudsman Carandang, yung nagsiwalat ng bank account ni Digong. Pero hindi naman din niya nasabi na hindi totoo yung information. Kaya nga niya dinimanda kasi that is tantamount to admittance na totoo yung isiniwalat ni Carandang. Kaya lang siyempre napapahamak si Duterte noon, kaya ang ginawa niya, sinampahan niya ng kaso. Tapos siya rin yung textmate ni dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, na dating napagalitan din ito ni Miriam Santiago during the Corona impeachment, yung nakatakip ng tenga ng ganon. Yan si Aguirre, na wanted rin sa ICC. Sabi, their text immortalized by a photograph showed Aguirre asking Paras to expedite a case against Senator Rizzo Ontiveros, who has been very vocal against the violence under Duterte's war on drugs. Yan. Now, puntahan naman natin itong si Erice. Okay. Ngayon, sabi rito, ni Erice, the ICI is dead. Sabi niya. Ang basehan nga niya, sabi niya, yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life? Diba? Ba't ko naman isusubo pa yung buhay ko at ng aking pamilya para sumagip
no? O para resolbahin ang problema ng Malacanang, sabi niya. Hmm. Now, merong isang tawag dito. Etong part na ito, napabulaanan na rin ito kanina mismo ron sa press con sa ICI ni Babe Singson. Diba? Eto, gusto ko lang din linawin ito. Or, etong sinasabi rito, ito totoo to. Sinabi ito ni Reyes ng ICI. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng DPWH district engineers. Now, yung mga matagal lang nanonood sa atin, no, pero sa mga DDS, no, yung mga matagal lang nanonood sa atin, hindi ba matagal ko nang sinasabi sa inyo na itong nangyaring katarantaduhan na ito sa mga infrastructure natin, hindi ito totoo na meron isang tao na mastermind na tipong pagpasok niya sa kanyang pwesto, tumbukin ko na, ang gusto nilang putakuyin dito ay si PBBM at saka si Martin Romualdez, na ang gusto nilang sabihin pagpasok ng dalawang ito at nagkagalit na sila ni Sara, yun na, udyok na o magnakaw tayo, magkorap tayo, ganito gawin natin. 'Di ba? Kaya nga nung nagkakatanong-tanungan, kailan ba kayo nagsimula sa ganito? Kailan ba yung kalokohan ganito? Nagagalit na sila kasi tumatawid na paatras sa 2016. Oh. Kasi noong 2015 lang nagsimula ang Pinoy administration sa mga flood control projects. Tas ang liit lang ng pondo. 'Di ba? So, lumilitaw sa panahon ni Duterte, nagsimula at lumobo, namihasa ng todo-todo in the past 3 years itong mga involved sa infrastructure scandal. Ngayon, ang natuklasan ni Reyes, sabi nga niya nung nakaraan din, very enormous amount ang pinag-uusapan dito. Putragis, bilyon-bilyon ang mga proyekto. Milyon-milyon ang nagiging kickbackan. Yun ang mga natuklasan niya. And then sabi niya na nga rin, ito recently, ay masyado raw malawak ang kapangyarihan ng mga district engineers. Totoo po yan. Sapagkat, gaya ng sinasabi ko dati, yung mga career officials na naiiwan sa mga ahensya ng gobyerno natin, like COMELEC. Noong panahon ni Duterte, ang isang binabanata ng ganyan ni Attorney Glenn Chong is COMELEC, yung mga direktor-direktor doon. Dito naman po, DPWH, ganun din yan. Kasi sobrang sobrang lawak ng kanilang kapangyarihan yung mga direktor na yan. Sila ang pinakatunay na punot dulo ng korupsyon. Pansinin niyo, sinabi ni Duterte, panahon niya may natuklasan sila, ayaw lang pangalanan nito ni Belhica. Tapos nung kay Digong na ang listahan, mga kongresista ang kanyang isiniwalat. Hindi niya inaksyonan ng katulad ng ganitong ginawa ni PBBM ng may ICI at merong nakakasuhan. And in fairness to Joel Villanueva, 2018 pa lamang yan, kung di ako nagkakamali, meron nang ni-red flag yan sa mga programa sa flood control project ni Duterte. Pero hindi po siya napansin noon. Bakit? Kasi kapag bumanat ka laban sa Duterte administration, lulusubing ka namin. Titirahin ka namin sa SOCMED. Magiging kang napakawalang hiyang tao. Ganun talaga pagka Duterte supporter ka. That's what I've learned. I started blogging about 2019. So 2018, naalala ko, alam ko na nagkakamali, mga ganon. May una siyang nagsalita talaga dyan. Pero walang pumansin kay Joel Villanueva, in fairness. Now, kaya natawa ko nung na-implicate siya. Sabi ko, langhiya ka. Dawit ka na rin pala rito. Okay. Ito ang mga district engineers, kung papansinin nyo doon sa Bulacan, di ba? Sila rin ang dumidisenyo niyan. Tapos sa Bulacan, Mindoro, di ba? Iba-ibang mga lugar, sila din. Tapos, yan po ay nako-consolidate yan, nasa-centralized yan sa
DPWH office. Ito na pong si Cabral, Yusek Cabral. Hindi ko alam kung sinong nag-appoint niyan, kung yan ba ay career of officer diyan sa paki-research po. Sorry, I failed to do that. Career officer ba yan diyan sa DPWH? I mean, matagal nang nandiyan sa DPWH. Baka panahon pa. Alam ko ganun matagal na siya diyan. Panahon pa yata ni Pinoy, nandun na yan, o ni Gloria Arroyo, hanggang ngayon. Yan pong mga matatagal ng ganyan, nako, yan ho yung mga nakapag-devise na ng katarantaduhan. Alam na nila exactly paanong maglagay ng mga proyektong pagnanakawan sa NEP. Ganon. Sabi nga nila, kasama mayor dyan, tama ho, kasama mayor dyan, kasama kongresista. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nila, pati gobernador, Diyos ko, lahat ng politiko. Di ba? Kailan lang naka-receive ng text message si Ping Lacson mula kay Cabral? Tinatanong kung meron ka bang request na project? Isasama sa NEP? Correct me if I'm wrong. Di ba? That was revealed during the Senate hearing, the Blue Ribbon Committee hearing kay Lacson. May ganon, kakapanalo lang nila ni Tito Soto. Diba? So ganon yun. Hindi po ito totoo na mayroong isang tao na siya yung pag-upo sa pwesto, siya na yung mamando na ganitong gawin natin. Babato ko yun sa inyo. Nung panahon pala ni Duterte, siya rin ang pasimuno ng korupsyon sa DPWH. Diba? Alam niyo ang naging problema ito. Pagpasok ng mga politiko sa isang tanggapan, eto na. Lalamunin na sila ng sistema. At nagpapalamo naman ng mga walang hiya. Kung sabi nga sa kasabihang Pilipino, kahoy mang babad sa kwarta, kakalansing din. Ay, mali. Kahoy mang babad sa tubig, sa apoy, kapag nadarang, ay sa pilitang magdirikit. Diba? Basama ng kahoy, ilagay mo sa kalan niya na may apoy, masusunog at masusunog din yan. And sabi nga ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Diba? Walang masama sa pera, nagpapasaya ng tao yan. Pero yung ibigin mo na ang pera kasi lagi mo nang kasama, lagi nang kumakaway sa'yo, yun na ang problema. Ganun po napakalawak yung kapangyarihan ng mga district engineers. So dapat dito magkaroon dito ng legislation na mag-aamyenda ng charter ng DPWH o ng buong struktura ng DPWH maglilimita sa kanila. 'Di ba? Dapat ganoon na wala na kayong karapatan na makialam pa sa pagpoproseso ng budget. Yung ganyan, ang nga po pwede na lamang mag-request dito through the LGU. Yung mga mga mayor mag-identify ng kanilang mga local projects and then ipasa sa Department of Local Government, sa DILG, sa Interior and Local Government, then ipapasa ito sa NEP. Pagdating naman sa mga national, yung mga foreign funded projects, yan naman ngayon ang hawakan nitong sa president nitong DPWH. So dapat ganon. 'Di ba? Hindi yung lahat-lahat na lamang pakikialaman nila. Hindi ako naniniwala na yung kwentong ganon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung tatanggapin ko yan, tanggap nyo rin ba? Si Duterte ang magnanakaw nung panahon niya. 'Di ba? Yan, na-realize niya sobrang lakas ng kapangyarihan. Kaya nga sinasabi ko dati pa, dapat gawin ng gobyerno natin ay gawing contractualization ang trabaho sa mga ahensya ng gobyerno na nasasangkot o kinasasangkutan ng korupsyon. Yan, dapat ganun. Tapos merong key performance indicator. Parang kami sa call center, meron kaming guarantee of tenuity. May regularization kami. Pero pag oras na yung KPI namin hindi na namin namimit, nagkakaroon kami ng mga infractions, yun pwedeng maging dahilan kaya kami mati-terminate. Dapat ganon. Dito sa Pilipinas, pag na-regular ka na sa gobyerno, ala na.
bato ka na. 'Di ba? Kaya nagiging siraulo yung mga empleyado. Nawiwili na. At kung sino yung mapunta sa isang ahensya at hindi nagpalamon sa sistema, alin lang yung mangyayari dyan? Biglang masasangkot yan sa korupsyon dahil may napapirmahan sa kanya. Pero ang totoo, wala siyang alam doon. Napirmahan niya lang dahil nagtiwala siya ng lubos sa taong subordinate niya. Akala niyang tapat sa kanya. Kaya mahirap magtiwala sa mga nauna pa sa pwesto na nasa ibaba. Dahil dyan nagmumula ang kawalang hiyaan. Tandaan nyo na lang ito mga kapatid. Nasaan ba ang impyerno? Nasa taas ba? Nasa ibaba? Diba? Hindi ko nga akalain, babanggitin niya yan. Ni Kasi totoo yan. Now, doon po sa sinasabi ni Erice na patay na. Diba? Ang the ICI is dead. Unang-una, hindi ako naniniwala ron. Not because of the resignation one of its founding members. No? Marami hong pwedeng ipalit. Ang dapat po kasing gawin ng ating Kongreso at ng Senado ay bilisan po nila ito. Kailangan ma-institutionalize ang ICI. Dapat nga within 6 months ma-institutionalize yan. Dapat nga bago pa maipasa ang panukalang budget, nandyan na yan, meron na tayong ICI. Diba? Dapat ganon. Malinaw naman dito sa panukalang ito kung ano yung magiging functions nila. At linawin ko lang po sa inyo, hindi po ito, hindi po mga kamote maliban dun sa isa. Maliban dito kay Henry Marcoleta, dalawa pala. Kay Eli Maingay. Yan. Ito hong tong mga author po nito, no, sila po ay mga abogado. Leila de Lima, si Jokno, 'di ba? Alam ko abogada rin to si Cielo Lagman, anak ni yung namatay na si Edsel Lagman. So Henry Paulo Marcoleta, alam ko abogado to. Ibig sabihin nakakaintindi po ito doon sa parte ng fear nila na baka mayroong duplication, redundancy sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi. Alam nila yan. At saka dadaan sa debate yan. Dumaan na nga yan, na-plancha na yan sa bago mag-October sa technical working group. Diba? Dapat ito kasi, ang ginawa rin ng Pangulo natin dito, sinertify niya ito as urgent bill. Bakit po kailangang isinertify niya ito? Unang-una, bilang gumawa ng ICI bilang tugon sa malawakang korupsyon sa infra projects natin ng pamahalaan, dapat napadali na institutionalize ang ICI para maging ganap ang pagiging independent nila. Meron silang sariling sets of lawyers, meron silang sariling opisina, 'di ba? Para hindi na sinasabing nilikha ka ni Marcos kontrolado kayo. Kasi this is going to be another constitutional commission. Yung magiging mga miyembro nito, hindi po pwedeng sabihin ng Pangulo, lumayas ka dyan, ako nag-appoint sa'yo. Hindi ho. Katulad na yan ng Ombudsman, katulad na yan ng Commission on Human Rights. The only thing that the President can do in cases of vacancy is mag-appoint. Pagkatapos nun, hindi niya pwedeng kantiin. Diba? At mabigat ito. Mabigat to. Kasi ito hindi magiging subject ng impeachment. Okay? Kaya nga dapat napadali ito. Tingnan nyo Pwede yan man itong screenshot nyo na lang. Kaya hanapin nyo na lang yan. Sabi dito, tingnan nyo Ang mga members daw po dapat nito ay isang retired Supreme Court Justice. Dapat daw ang isa sa mga miyembro. And then, isa rin, pangalawa daw, isang CPA. Hindi ba meron ngayon from
Gores Sisip Gores Velayo Law Office sa CSP. Oh. And then para sa ano daw sa yung nga, forensic accounting and auditing. So yung ginawa ni PBBM sinundan lang naman nila. And then isang miyembro na from the industry leader, preferably an engineer. Okay? Galing sa malalaking mga construction firm. Yan, gaya ng SMDC, di ba? Yung sa Mega World, ay mga ganun. One respected academician with background on either public finance, economics, or urban and regional development planning. Yan, and one prominent representative from the business sector or civil society. Tapos syempre may mga staff yang mga yan, may technical working group yan, 'di ba? Kailangan nila yung mga abogado. Dapat sana nagawa na ito eh. And then yung powers and functions nila. Sabi rito, ito isang pinaka-importante ito eh. Issue subpoenas juris tecum and ad testificandum. So far ang ICI hindi makapagsupina. Puro lang sila pakiusap, dalhan mo lang kami. Pag hindi nagbigay, wala silang magagawa. Diba? Toothless ang ICI. Kaya hindi natin sila po pwedeng hingian na bakit yung iba nirekomenda nyo para kasuhan? Bakit itong mga senador recommended lang for further investigation and case build-up ng ombudsman? Bakit hindi nyo ginawa yung trabaho nyo sa kanila? Tandaan nyo, ang krimen ay piramid. Diba? Yung nasa ibaba, mas marami. Pero yung nasa itaas, ang ilap niyan, kaya nga ang liit na niyan eh. Bro mo, sa lawak nun, kapiranggot, tuldok lang siya. Dahil nabanggit siya, kaya kinakailangan maimbestigahan ng mas malaliman, ng mas may malalim at malawak na kapangyarihan kaysa sa kanila. Now, cite persons in contempt for refusal to obey lawful orders. Diba? Tingnan nyo ang ginawa ni Pulong. Ayoko magpasakop sa inyo. Hindi pwedeng sabihin that is insubordination because he is member of the House of Representatives. And the only thing that's the only venue to question him is through the Ethics Committee. Doon hinahamon niya ngayon ng mga nag-aakusa sa kanya. I-Ethics Committee niyo ako sa Kongreso. Tingin niyo may gagawa nun? Eto pa. Recommend the DOJ and Ombudsman, the prosecution of any public official. Ginagawa nila to. Ito lang talagang wala sila. Yan dalawang yan. Yan, yung 4 and 5 na yan. Tsaka dapat, yung kanilang sweldo, sabi ko nga, kung ako man ang alokin dyan, kahit nang sabihin na, para makapagsilbi ka sa bayan, nako, hindi na. Dapat ang sahod mo dyan, pang senador. Diba? O kaya, katumbas ng sweldo ng humahawak ng Maharlika Investment Corporation. Dapat nasa 300,000 a month dapat. 'Di ba? Kasi hindi biro yung gagawin mo, dami mong kaaway diyan. Ito po kasi bakit sinasabi they have fear na baka balikan sila ng mga pinakakasuhan nila. 'Di ba? Ganon. Kaya hinihingi rin daw yung immunity mula doon. Kaiba ho kasi ito sa dati yung Agrava Commission, yung binuo na commission dati, panahon ni Marcos Sr. para alamin, kung di ako nagkakamali, panahon ni Marcos Sr. yun yung Agrava Commission, para alamin kung yung pagpatay kay, yung pagpatay kay Ninoy Aquino. Para malaman nila yon. Pero wala namang nabalikan doon. Kasi po, hindi naman po katumbas ng yung mga yun, mga sundalo, mga kung sino-sino, mga ilang politiko lang yung mga nasasaklaw doon sa fact-finding na yon. Pero ito po kasi, Diyos ko, buong Pilipinas na mga malalaki at maliliit na mga politiko, saklaw nitong ICI. Kaya nakakaawa rin yung mga miyembro ng ICI. Limitado ang kapangyarihan nila. They're very toothless. Pero masakit para sa mga akusado na maire-recommenda nila para makasuhan or for further investigation and case build-up. Nakakatakot para sa kanila. Makita nyo yung lugar nila, yung pwesto nila.
Dapat yan, paikot yan. Dapat nga ang opisina ng mga taga-ICI, hindi po ito nalalaman ng media. Dapat yan nasa loob yan ng kampo ng militar dahil napakasensitibo ng kanilang trabaho. Dapat sikreto ang punta nila at pag-alis nila doon. Napakadelikado niyan. Mas delikado pa yan kumpara doon sa Office of the Ombudsman. Oh. Kasi yung ombudsman magpa-prosecute lang yan eh. 'Di ba? Ganun lang ang gagawin nila. Pero itong mga to, hindi. Sila yung magiging pinakapangunahin. Hanggang ano yan, hanggang 2028 yan. Kaya nga dapat napabilis ito. Ako, pabor ako talaga dyan sa bill na yan. Kailangan to. Para masabi talagang seryoso ang ating pamahalaan. Alam niyo, minsan kasi, kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo, napansin ko sa Pangulo natin, kapag nirally mo, hindi ka naman niya pagmamumurahin ng putangin mo, patayin kita. Hindi ka naman niya gaganunin eh. Tumatalima ang Pangulo. Parang pako. 'Di ba? Para pakinabangan mo yung pakong maganda gawa sa ginto. Para mapakinabangan mo yan, kailangan mong itutok at pukpukin mo yung ulo. Oh. 'Di ba? Hindi nangangagat ang pako, pero nakakasakit pag naapako ka. Dapat gano'n. Ating Pangulo kinakailangan talaga na merong magwala. Meron talagang puwersa na magsasabi sa kanya. Yun naman ang hinihingi niya eh. Remember, yung sinasabi niya na yung mga taong nagsasabi sa akin na bumalik tayo sa ICC. Tapunta tayo sa ICC. Diba? Sabi niya, if there's one who could only explain to me the benefits, the pros and cons of joining the ICC, sabi niya, then I may have considered that joining the ICC. So, yun ang gusto ng Pangulo. Merong mag-urge sa kanya, merong magbubuyo. Diba? Kaya nga sabi ko, pag nirally pala si PBBM, gumagalaw eh. Sumusunod eh. Oh. And one of the compelling, aside from the rally ng INC noong January 13, tapos yung nangyaring dismal defeat ng alyansa. So, yun ang maganda sa Pangulo nakikinig. Di ba? So sana ito, i-certify. Now, what if sinertify ito ng Pangulo? Tapos, hindi inaksyonan pa rin ng mga mambabatas. Well, labas na ang Pangulo doon. And the best thing that the President can do is to lambast them. Di ba? Na sinertify ko yan dahil seryoso tayo sa laban na to, laban sa korupsyon. Na ako mismo hindi ako natatakot sa investigation na yan. Gusto ko ma-institutionalize yan para maging ganap ang pagiging independent nila. Oh, ganon. Diba? Kasi kahit po certified as urgent bill, dadaan pa rin po yan sa tamang proseso. Pero ito kasi tapos na sa ibang proseso eh. Tapos na ito sa technical working group. Tapos na to sa committee level. Nakanganga na lang ito, nakatenga na lang. Ang sinabi ni Boji, ni Speaker, by December, okay na to sa kanila, clear na yan, labas na. Pero ang Senate, kamusta? Diba, kailangan dalawang binabantayan po ng Pangulo natin. Senate at saka etong House. Alright, check and balance sinusunod ng Pangulo. Di siya nagpapadikta sa allied niya kasi puro interest yan. Hindi, ang tinutukoy ko rito na magbubuyo sa Pangulo, taong bayan. Hindi yung mga kaalyado. Kasi kaalyado ng Pangulo, marami dyan, malamang sangkot. Diba?